Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Market Pulse with Kuya John. Ngayon ay Monday, June 15, 2026. Tingnan natin ang mga balita. Ayan, at bago natin puntahan ang ating mga balita, konting disclaimer lang po. Lahat ito ay opinion ko lang po. Hindi po ako expert, wala akong formal training, wala akong license. Do your own research. This is not a financial advice. Trade and invest at your own risk. Decision mo yan, responsibility mo yan. Diretso tayo sa mga balita. The big picture that is moving everything. Good news, US-Iran conflict. Gumaganda ang usapan, mukhang magkakaroon na po ng kapayapaan at ang Brent crude oil price. Nakita ko po no ang chart niya today, below $80 per barrel na po. Ayan, lowest ko po ito nakita since March. So ibig pong sabihin, ang lahat po ng mga economists or mga traders ay ina-expect na po nila na gaganda at bababa na po ang presyo ng oil price at sana dire-diretso na po ito kasi maganda po ito para sa ating lahat. At katulad nung update ko po nung nakaraan, still the same, 7.2% ang inflation, no? Nung April, I think nung May, mga ano rin 6 point something, no? Yung May, no? Ayan, at may epekto po ito. This is inflation kasi, no? So mapipilitan po ang BSP na magtaas ng interest rate. Ito kukwento ko po mamaya na may item po siya sa baba. Super El Nino is officially here. Ayun. Tag-tuyot. Guys, tag-tuyot. Livestock. Ayan. 10 billion no in losses. Ayan ang kahaharapan po nila. Tapos meron pa po tayong earthquake na nangyari. Ayan. So yung pagtagtuyot po, pagkain, tatamaan po, mamahal, gulay, lahat. Pagkain, magmamahal po. Inflationary po ito. So mataas na po yung inflation ng April, mataas ang inflation ng May, tapos may El Nino pa. Kaya po talagang hindi maganda ang balita. Kaya para po sa akin, pagdating po dito sa BSP, no, na sinasabi nila nagtatalo ang isip ng mga expert kung 25 basis points pa o 50 basis points ang itataas ng BSP itong meeting nila this week. Ako po, ang palagay ko po dito, mas malaki ang chance na 50 basis points. Big move ang mangyayari po dito kasi marami pong hindi magagandang balita katulad po na yan. No? So, malaki pong chance. Kasi kailangan talaga nila labanan itong inflationary pressure po nito para bumaba po ang presyo ng mga bilihin. At hindi ko na po babasahin ang story ng PSEI dahil ganun pa rin. Kulelat pa rin tayo. Let's go! Alright! Stocks company to watch, FGen. Ayan, magulo, masalimuot. Wag na po tayong makihalo po dyan. 5% lang naman ang dividend yield niyan at wala namang senyales, wala namang signs na mukhang matataas na dividend. So, pahinga muna tayo. Wag muna yan. SMPH! Ayan, ang sabi ng First Metro Securities, buy daw po. Kasi ang baba ng presyo niya, no? At ang maganda yung nangyari sa business, no? Pero para po sa akin, yes, 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 valuation-wise, yes, maganda, maganda, maganda. Kaya lang po, syempre, ang ating market condition, no? Baka magkaipit-ipitan po tayo sa mga ganitong bagay. Kailangan po talaga, pag bumibili tayo ng stocks, mataas ang dividend yield. I think SMPH, kung hindi ako nagkakamali, nasa 2% something lang. So medyo payat po ito. Kailangan nasa 4-5%. Sana ang ating mga target na binibili para kung magtagal man ang ating pag-aantay, okay lang. Paldo naman ang ating mga bulsa. Okay, may bagong diskarte, no? Sa atake sa OFW demand. Hindi na yung marketing, hindi na investment. Uy, mag-invest ka sa ganito, invest ka sa real property. Ang gagawin nila is end user long-term livability. Pero po para po sa akin, dahil ang direksyon ng interest rate ay pataas, ay medyo mahihirapan po ang mga real property developers kasi usually pag mataas ang interest rate, mataas din ang borrowing cost ng mga kliyente, ng mga customer. So, makahumina po ang demand. Kaya usually hindi magandang panahon ang mataas na interest rates for
mga real property companies. At syempre yung cost din po nila sa pag-build, uutang sila sa bangko or whatever, mag-i-issue sila ng bond para makapagpatayo sila ng mga properties. Tataas yung cost po nila. Now, Globe, ayan, may bagong pakulo, barangay-based center para to speed up customer onboarding. Uy, bagong pakulo ito. Sa akin po, neutral ako sa Globe kasi nasa gitna po siya ng 52-week high, 52-week low at ang kanyang dividend yield parang pwede-pwede na. Around, pumapalo ito ng close to 5% kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So, bahala na po kayo. Gusto niyo si Globe po, no? Ayan. Okay. Skip na po natin itong creams, no? Itong deepfake. Alam niyo na po ito. Mag-ingat na po kayo. Daming AI ngayon, no? Ayan, no? So, kung nakita niyo si Kuya John, maraming buhok. Hindi po ako yan, no? Okay. DOE is finalizing terms for the Semirara coal block auction by Q3 with a stronger focus on bidders' technical capabilities. Ayan, alam niyo na po ito sa mga fans po ng Semirara. Ayan po, no? If finalized by Q3 ang terms and condition, ayan. So, abang-abangan nyo na lang po. Ayan. The Philippines formally joined the PAX Silica Initiative, no? US-led Critical Minerals Partnership. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay para po sa semiconductors and AI. So sana magkaroon ng magandang epekto po ito sa Pilipinas. Sana makapagpasigla ng ating economy at mahila po tayo at talagang mabiyayaan tayo nitong mga nangyayaring magaganda sa AI at semiconductor. Ayan, no? Ano pa ba? Ayan. PSE made history as the world's first stock exchange to join the Carbon Disclosure Project. Ayan. As capital markets signatory, a strong signal for ESG-conscious foreign investors. Ayan. Explain ko lang po ng konti, no? Pero related lang po dito pero hindi na po ito. Ako, I think itong ganitong news, it will be just neutral sa PSE. I think hindi na ito makaka-attract ng hindi magiging significant yung ganito. Pero konting kwento lang po sa ESG, no? Kung mapapansin po ninyo, kasi inaaral natin, no? Sa US, halimbawa, yung mga talaga, yung mga halimbawa, yung mga coal companies po doon, yung mga hindi ESG, medyo nahihirapan po yung mga yon kasi syempre, iniiwasan na po sila ng mga investor. Hindi lang po ng mga investor, pati bangko. Sinisevere ng bangko ang relationship nila sa yung mga nagpo-produce ng mga ganyan, yung mga coal, gano'n, no? So usually mapapansin po ninyo itong mga coal companies po, no, sa US, ganyan, itong hindi clean energy na ganyan, usually nililinis yung balance sheet nila at kasi hindi na sila makakautang sa mga investors, hindi sila mahirap mag-raise ng capital sa investors at mahirap ding umutang sa bangko, sinisevere ng bangko yung relationship kasi nga may yung government no sa US. So kung yun na konting chika lang, hindi related dito. Pero itong kwento na to na Carbon Disclosure Project, I don't know. Feeling ko hindi malaki ang epekto po nito, no? Ayan, PhilHealth, sinoli na yung 60 billion. Ayan, buti naman. At sana bawasan ang ating PhilHealth fee. Malay mo. Baka naman. Okay. Manila Bulletin is refreshing its board, no? Ayan. Bringing in former Chief Ivan Uy. Okay, so para po sa akin, iwas po tayo sa Manila Bulletin for the past 10 years pabagsak ng pabagsak ang kanyang fundamental. Security Bank is undergoing a leadership transition. Okay, bibigyan ko lang po kayo ng overview po, no? Pag ganitong tumataas ang interest rates, usually, nagiging maganda po ito para po sa bangko. Ayan. Kasi, tumataas po no yung kanilang pagpapautang no yung cost yung interest ng kanilang pagpapautang halimbawa dati 4% lang, okay, and then kung mataas ang interest rate papautang sila at 6%. Ayun, no? Pero yung depositor nila, ganun pa rin. Babaratin pa rin nila at halimbawa 1%. So, ibig sabihin yung margin nila mas lumalaki. Yung gap doon sa pagpapautang nila versus doon sa binibigyan nila sa depositor, lumalaki. Kaya maganda po sa bangko kapag ganitong tumataas ang interest rate. Nakuha niyo po ba? Kasi pag tumataas ang interest rate, pwede po sila na magpautang ng mas mataas ang interest.
Pero yung depositor, ganun pa rin. Pwede mo pa rin baratin sa interest na kanilang passbook. Halimbawa lang naman. Yan, no? Okay. Ayan, Philippine manufacturers are turning defensive. Ayan, so eto matagal na, I think si Stephen Kujeng, sorry kung di maalala yung pangalan niya, sinabi na po niya talaga na may problema po ang manufacturing sa Pilipinas, tapos may ganito pa, marami pa uncertainties, no? So, mahirap po talagang mabuhay ang manufacturing sa Pilipinas kasi mahal ang kuryente, mahal ang tao, at puro mahal, puro mahal. So, hirap na hirap po talaga ang manufacturing sa Pilipinas. So, yun, DNL, mga ganyan, no? I don't think baka medyo hindi maging, hindi ganun ka-positive this year, no? So, tingnan natin, no? Ozempic, skip na po natin. Ayan, hindi naman po, wala naman pong pharma sa Pilipinas. Philippine foreign debt dip slightly to 147 billion. This could be good news. Baka, di ba, magpaganda ng rating natin or something. I don't know. Pero small good news is not bad, no? Tatanggapin na po natin yan, no? Ayan. Okay, at baba po tayo. Baba po tayo. Ito, so magkakaroon ng 1.5 billion investment, no? Para po sa liquefied natural gas. So magandang balita po ito. Sana magdulot ng magandang epekto sa energy sector sa Pilipinas. COP31, 35 by 35 target. Ano ba ito, no? Ang ibig pong sabihin kasi sa ngayon daw po, 20% ng kailangan natin ng energy, 20% doon galing sa electricity. 80% hindi galing sa electricity. Kapag yung energy na gamit mo ay hindi galing sa energy, ibig sabihin galing siya sa pagsusunog. May sinusunog ka para magkaroon ka ng energy. Maaring nagsusunog ka ng oil, nagsusunog ka ng coal, ganyan, no? 20% lang yung sa electricity. So ang goal po nitong 35 by 35 is by 2035 sana ang energy natin 35% galing na sa electricity para mabawasan ang ating pagsusunog at medyo yung pag-init, global warming ay hindi po lumala ng bonggang-bongga. Ayan, no? At ano pa? Nuclear power sites, no? I-re-evaluate po nila. Ayan. Para po sa akin, ito po ay talagang matutuloy po itong nuclear energy sa gustuhin man o hindi. Kasi ang dami na pong technology po nito. Ang dami na pong bagong science po na nangyayari po dito po sa nuclear. At ang dami po talaga na safe na po na design, maliit, malaki, middle, anong gusto mo, meron lahat po yan. At gusto mo, ni-recycle yung gamit niya or hindi. Marami po talaga. So, ang gaganda na po ngayon at yung safety po niya ay malaki na po ang narating. So, I think mangyayari po ito kasi of course, no, yung net carbon zero ay hindi po natin maabot kung wala pong nuclear. Ayan. So, I think it's a matter of when. Pero, i-evaluate po muna. Siyempre, nakakatakot kung may earthquake. Ayan. Strait of Hormuz. Ayan. Okay, alam na po natin ito. Ayan, no? So, what to watch this week? Alam na po natin, federal, of course, kailangan po ito, no? Ang expectation po sa US Feds ay wala po. Hold lang po ang kanilang interest rates. Parehas lang po. Pero sa Pilipinas, ayan po, no? 25 or 50 basis points. Pero ako po, naglilin po ako sa 50 basis points. US-Iran peace deal ay malapit na po. At hanggang doon lang ang ating balita this week. God bless po. Bye-bye.